Yun guys, tapos na yung ating pagmamarinate ng ng taba ng baboy. Ito na siya. Ayan, ito na siya. Hilamusan na natin siya sa may asin. Papahingain muna natin siya ng kahit mga 5 to 10 minutes para ma-absorb lang ng taba yung asin, para pagka binilad natin mamaya, may lasa na siya ang timeni pagka niluto. Wait lang, mamaya pakikita ko sa inyo yung procedure na pagbibilad. At yun guys, tapos na yung ating pagmamarinate ng taba ng baboy. Ito na siya. Ayan, ito na siya. Hilamusan na natin siya sa may asin. Papahingain muna natin siya ng kahit mga 5 to 10 minutes para ma-absorb lang ng taba yung asin, para pagka binilad natin mamaya, may lasa na siya ang timeni pagka niluto. Wait lang, mamaya pakikita ko sa inyo yung procedure na pagbibilad. Yun guys, ang babalik tayo, no? Ngayon naman, magsasampay na tayo ng balat. Yung mga sample. Ito yan, pagsasampay ng pagbibilad tayo ng balat. Bibilad natin siya ng 5 hanggang 6 na oras. Talansin lang natin. Pag 6 na oras, 3 oras sila. 3 oras sa kapila, 3 oras sa kabilang side naman. Buhok-buhok na yan. Ahitin natin. Mga buhok-buhok sabay na ahitin. Para mamaya yung kabilang surface. So ito guys, sa mga gustong gumawa ng chicharon at saka sa gustong gawing business, okay ito. Sundan nyo lang yung instruction from mula sa wag kayong wag nyong tawag dito, i-forward yung video kasi bawat detalye rito mahalaga. Kasi pagka nung ginagawa ko siya, may mga na-skipan ako na nag-skip ako ng procedure. Walang nangyari. Hindi siya pumutok. Hindi naman nasayang yung ginawa ko dahil kinain namin. Pero, di ba, andun yung mali-disappoint ka. Mali-disappoint ka kasi akala mo, nagawa mo, pero wala nangyari. Hindi siya nag-pop. Lang siya, lumutong tapos nasunog. Nasunog lang. Pero hindi siya nag-pop. Para siyang parang anong tawag dito, yung chicharon bagnet, pero hindi siya talaga pumatok, nasunog lang. Kasi nga yung procedure na pinaka-importante, nai-skipan ko. Sa pag-chicharon, hindi talaga obra yung mabilisan, kailangan dito pasensya. Ayun ito, sinampere namin. Ito malinis to, ugasan na to. Tsaka bibili kami ng para dito talaga, yung para sa sampayan talaga ng chicharon. Ayun ganito siya. Ito maganda kasi kabilaan na arawan. Papaling mo lang siyang ganun para yung kabilang surface. Diba?
Bakit bakit may maliit at may malaking balat yung yung binibilad ko? Kasi nga bumili kami sa palengke mga scrap na balat na, kaya may mga ganito kaliliit. May mga, wala pa kasi akong regular na kinukunan. Wala akong regular na kinukunan ng taba, kaya full scrap. Pero mas okay din kasi hindi ka na masyado magkakat. Ang hirap ikat nito pagka after ng bilad niya, kakat mo na siya doon sa sukat na kailangan mo lang para sa pagtititsaro. So hindi mo rin siya pwedeng iprito ng ganito kasi nga ganito rin kalaki yung chicharon o mas malaki pa rito pag nag-pop to. Hindi mo rin naman siya pwedeng ikakat pagkatapos mo siyang extractin ng ng mantika. Mas mahirap yon, mas makunat. O ito, yung mga ganito pagka after 6 hours, makunat na sobrang kunat niya ikat, kaya mas okay na. Advantage ng ganito, konting cut lang, hindi kagaya pag kayo sobrang nalalapad talaga na halos buong likod, medyo mahirap na ikat. Ito less sa trabaho rin to, yung mga scrap. So yun, ito na-marinate na natin to sa asin. Isasampay na lang natin to. Siguro pwede na rin dito, hindi ko na-alisin pala dito. Ayan, ito pa yung isa. Ito pa yung isa. Diba, special yung aming sampayan. Meron talaga siya. Meron siyang steel bar. Sampayan. Ayun lang sa strain niya. Ilatag lang. Tapos ganyan ang tayo. Ayan, dito siya sa aming farm. Sa rooftop. Ayun o. Pagka wala kayong mga ganitong strainer, pwede nyo pagkanuhan na. Ayan, dito na kasi kami gumagawa sa rooftop. Ganda kasi rito, ganda yung spot dito kasi nga yung araw, pagka uminit siya. So sa mga tatanong naman, paano po pagka magaya niyan, rainy season, paano kayo gagawa ng chicharon? Yan. Gagawa tayo ng video, yung part 2 natin, yung chicharon naman na hindi binibilad. Ito kasi yung traditional na pag-chicharon yung ginagawa natin. So, yung part 2 natin, gagawa tayo ng chicharon na hindi binibilad. Okay? Yun muna. Mamaya, pakikita ko sa inyo after 6 hours, 5 to 6 hours, pakikita ko sa inyo. Ano oras naman? 9:10. 9:10? Pero ma-release mo para pakita natin. Ayun, wala akong relos kasi kaya ito na lang sa asawa ko. Ang oras natin ay 9:10 a.m. So hangoy natin siya 9, 10, 11, 12, 1, 2 kahit mga 5 hours lang, mga 2:10 na hanguin na natin siya. Kahit mga 5 hours lang, minimum 5 hours kasi yan. So kayo bahala kayo kung mas lagpas pa ron. Minimum 5 hours. After 5 hours, hanguin na natin siya para i-cut into size yung gagawin natin chicharon. Kakat natin siya ng size niya lang. So yun, kita-kita tayo mamaya after 5 hours. Yan, bali ito na guys.
Ito na yung second batch natin na kinuha natin kaya sa palengke. At ito naman yung kanina yung nabilad natin. No? Ayan. Ganda. Ganda ng ano. Pagkaka ano. Ayan. Dapat ganyan yung texture ng ano. Ng yung taba-taba. Hoy! Ano ikaw? Bakit ka ano? Ano yun? Ayan. Dapat ganito. Ayan ang texture oh. Ngayon naman ihiwa-hiwain na natin siya. Kakat na natin siya ng base sa gusto natin laki. Alright. Okay, nandiyan na sa proseso. Kakat na natin siya ng ano. Kakat na natin siya ng gusto natin ano. Laki. Gusto natin laki. So, pero napanood ko kasi kay ano, kay Mandomen, shoutout kay Mandomen, kung nanonood ka at kung mapapanood mo to Mandomen, maraming salamat sa mga tips na binigay mo sa mga kagaya ko na small YouTuber at gusto rin mag-negosyo ng ganito. And pagka medyo malambot naman, binugupit ko na lang. Maginis naman ng gunting ito kasi diba, gunting to ng pagkain. Yun. Ito namang gunting ito malinis to. Pang pagkain talaga to. O yan. Pag madali lang naman siya, ginugupit ko na lang. Para ka na nagugupit. Para ka na nagugupit dito ng ano, tela. Pag masyado kasi malaki, mahirap siya. Mahirap pag nakaluto, maputo kasi ito, lumalaki. Ito yung ganyan, no? Ang paliwanag ni Mandoming dito, ano raw, kaya siya pa-triangle kasi kumukulot daw ito, mga ganyan. Kaya kumukulot pag naluto, kaya maganda dito. Yung paliwanag, wala mo siya ipagta sa lasa. Ano lang siya, para lang sa forma ng ano, yung chichal. Una talaga siya pagka una. May mga pahaba rin siya kasi yung binibili natin kasi scrap lang. Scrap na ang balat ang binibili natin. So wala talaga siyang, hindi siya malapad. Magaya na sinabi ko kanina. May malapad, may pahaba. Kaya pag ganito may nipis lang siya. So madali lang siya. Pag ganito kanipis, ano na lang. Pag ganito kaliit, ano na lang. Kahit anong cut na. Square cut. Ito, may malapad. Pero depende sa iyo kung paano gusto niyong gawin. Ayoko kasi yung kung siya sa Mandomi, ay ko pinapanood yun. So, bali yan. Medyo matagal talaga. 5 hours ang inabot ng pagpapaano natin, pagbilad. Kaya ako papansin nyo yung magiging texture nyo. And medyo naglalangis-langis na siya sa init. Kita ka. Ayan focus. Medyo nagano siya. Medyo oily siya. para ka lang gumagawa ng unless alam mo yung
yung mga spare ng sapatos. Medyo tayo kasi napakatigas yun, mga buhat pala. Ayun, sige. Mamaya pakikita ko sa inyo kung paano siya pakukuluan. At yan na. Ito na yung ating gawing chicharon pellet. Ayan na. Nakat na natin siya. Meron mga ibang ganito, yung mga mahaba. Tapos iba ito, yung mga ganito, yung mga wala sa shape. Ito, di ba? Yung mga, mas marami dyan yung mga triangle tsaka square. Kasi nga, ito assorted to. Assorted tong balat na nabili natin. At assorted tong balat na binibili natin. Kasi nga, yun, bukod sa wala pa naman tayo talagang kinukunan ng balat na regular, kung ano lang yung makuha natin sa sa palengke. Kaya yan, medyo iba-iba yung cut niya, pero pagka naluto naman yan pare-parehas naman ng putok yan. Yun chicharon ba. At ito nag-init na tayo mantika. Ayun na, low lang yan low heat lang yan, low fire lang. Ayan. So yan, lalagay natin to. So hindi naman masyadong marami tong ginawa natin. Hindi natin lalagay lahat yan. Ayan. Yun, ako nalaglag pa. Yan lang naman yung laglag niya. Yan. Okay. Tansyahin natin. Okay, konti na lang. Masyadong marami itong natin. Hindi natin lalahat yan. Kasi pagka nilahat natin yan, yung apoy, maaagad. Lagyan natin to yung mga medyo may laman-laman para makita rin natin mamaya kung paano siya mag-pop. Ayun yung may mga laman-laman, tsaka yung may mga taba-taba. Akala ko nasunog kanina sa araw hindi pala. Ito pala yung ko baka napalo yan. Pilihan muna natin para maisama natin doon sa batch ng pakukuluan. Ayan. Okay. So, ito pakukuluan natin sa mahinang apoy lang. Ayan. Kita nyo, parang nag-iinin lang. Pakukuluan natin to ng 2 oras. Ayan, 2 oras natin pakukuluan yan. Alright. Balikan natin mamaya after 2 hours. Anong oras na ba? 2:51. Okay, 2:51. Ang oras natin ay 2:51 PM. So, balikan natin siya ng mga 4:51. Alright. Yan, at bali pinag-separate natin sila ng lagayan para sabay yan maging pellet. Nilagay na natin yung tira kanina. Ayan, bali ito, katabi sila. Ayan, dito yung isa. Ayun yung isa. Ayan, para lahat maging pellet na, para yung isang batch natin, yun naman yung pakukuluan mamaya para gawing pellet habang ginagawang chicharon to. Ayan. Make sure na nakakasunod kayo sa steps para hindi kayo mawala at ma-achieve niyo yung chicharon talaga. Kasi pagka may nalampasan kayo, pagka may na-skipan kayong isang procedure, tsak yan, wala na. Sira na yung chicharon nyo. Kagaya nangyari sa akin ng una, gumawa ako ng chicharon, palpak, hindi nagpop, wala nangyari, nasunog lang. Ayan, kaya yan. Sige, antayin natin ulit mamaya after 2 hours. Bye bye.
At yan, after 30 minutes, ito na siya. Ayun na nag-itsura niya after 30 minutes na pagkapakulo. Ayan. So, balikan ulit natin siya mamaya after 1 hour naman. Alright. Yun pala. Tip nga pala kung paano malaman na hindi mare-reject tong chicharon mo. Make sure na kayang-kaya ng apoy yung laman nung kawali o nung pagsasalangan mo. Paano ba malalaman yun? Pagka itong mga taba, yan, dumidikit, ibig sabihin yan, under fire itong salang mo. So marireject yan. May tendency na magdikit-dikit siya at magkadurog-durog, no? Kaya yun ang iiwasan natin, no? So far, so good. Yan, no? Wala naman, no? Diyan pa lang malalaman mo na kung under fire siya. So hindi kayang-kaya ng init yung dami nung aking yung volume ng aking nilagay na balat. Ayun, wala. Walang dumidikit, walang sumasabit. Kaya ito goods to, maintain lang natin. Pero if ever na ma-encounter nyo yan, if ever ma-encounter nyo na dumidikit, ang gawin nyo, medyo palakasan nyo ng konti yung apoy. From low to medium. I-medium nyo yung yung dito. Medyo lakasan yung konti. Ayun, sa akin kasi para nagiinin lang. So, ito naman kaya naman siya. Kayang-kaya naman siya nung apoy, yung ganito karami. Medyo malaki-laki tong talyasi ko, pero kaya niya. Ayun, papansin niyo yung iba, medyo yan, normal yan. Medyo may konting pumuputok na siyang konti. Normal lang yan. Tsaka hindi naman din lahat puputok yan. Kaya may mga mangilan-ngilan na may iwan. Kaya yun lang lagi niyong babantayan. Every 30 minutes bantay. Tapos yung last 30 minutes wag niyo nang tigilan ng halo. I mean, wag niyo nang iwanan yung last 30 minutes para ma-maintain yung yung luto pantay-pantay, walang may iwan na hilaw at lahat magiging magiging pellet, no? Titigas yan mamaya pakikita ko sa inyo kung gaano katigas yan. Alright, bye-bye. At yun, sisilipin na natin yung last 30 minutes. Ayan, eto na siya. Last 30 minutes na po ng ating pagpapakulo. Ayan, ito yung sa kabila. Ayan, napuputukan na. Ayan. Maririnig nyo, no? Mga kapadya ko, maririnig nyo. Medyo nagkakaroon siya ng muputok-putok na. Ayan, Ayan, pachicharon na yan. Ayan. Napaka basic. Medyo lumulutong-lutong na siya. Kaya ito, medyo alagaan natin ng na to. Alagaan na natin ito ng halo para yan, gawin din sa kabila. Halo-haloin lang natin yan. Ayan. Hindi naman lahat yan perfect Hindi natin ma-perfect lahat yan. Yung asin walang walang lalabas na hindi chicharon. Meron din at meron yan. Pero syempre majority dyan talagang lalabas na chicharon. Para naman sa mga nabibili natin chicharon, meron pa nga ron matigas halos madurog yung ngipin mo. Pero ito hindi naman ganun karami. Hindi natin na-perfect yan, pero magagawa natin ng maayos yan.
Oh. Ito, nag-uhumiyaw na. Actually, mararamdaman mo naman siya. Mararamdaman mo naman sa hawak pa lang, paghalo mo pa lang. Ayun, mararamdaman mo yung tigas na nung ano. Ayun. Yung tigas na nung taba. Ibig sabihin yan, ano na siya. Papelet na siya. Hindi yan yung sunog. Ayun yung kanina, hinalo ko na lang. Sayang eh. Pero ihiwalay natin yung mamaya sa naluto. Titignan ko lang itsura niya pagka naluto na siya. Ayun. May tigas na. Ayun. Ramdam siya eh, ramdam. Basura yan. Buti na lang nakapaglabas tayo ng basura kanina. Maaga-aga pa. Ayan. Yan. Ayun o, ramdam na ramdam yung ano eh. Ramdam na ramdam yung tigas ng ano eh. Yung tigas ng pellet. Ayun o. Last 30 minutes to. After 30 minutes, hango na. Palamig ng 30 minutes ulit. Tapos yun. No, medyo weird lang siya kasi kailangan mo siyang palamigin. Tapos bago mo lutuin, kailangan mo naman siyang painitin. No? Pero yun talagang proseso. Ayan. Ito yung medyo halu-haluin natin kasi ito yung medyo parang ang tagal tumigas. Yung kabila, okay na. Yung kabila na lang. Alright. Balikan ko kayo mamaya pagka ano na, hahanguin na lang to. Right? Ay. At yan. Ito yung naunang batch kanina, no? Ito, ready na to. Ready na to, yun, no? Marinig nyo. Meron na siyang pagkaltok. Yung kinultukan mo eh, ayun, no? Marinig nyo. Kaya pagka nilagay mo yun dyan sa diba? Pellet na yan. Ito yung palalamigin lang natin to ng 30 minutes. Yan. Ayun, lutong. Yan. Medyo natin. Yung isang yon lilipat natin dito. Para mas okay rito. Kabila. Mas okay lutong. Ayun, may mga ganito. Ayun, ito hindi siya masyadong meron talagang sasama at sasama. Ayun, ito. Lipat natin sa kabila. Kasi ayun. Okay rito sa kabila. Magpatigas ng pero mahina lang yan. Ayun, napakahinang baga lang yan. Napakahina ng apoy. Lagyan natin siya rito sa kabila. Parang matagal dito sa kawali. Sensya na kayo, medyo maingay. Nandito na tayo sa rooftop pero malakas talaga yung mga motor na dumadaan. Sasalin lang natin yung iba rito. Hindi, sasalin natin lahat pala, hindi pala iba. Sasalin na natin dito sa kabila para pantay ng luto. Masyado kasing malawak yung talyasi ko. Alanganing malaki yung talyasi ko para dun sa sinalang ko. Pero dito, yan. Ayan. Ito naman na lang to. Last 30 minutes na lang to. Hahanguin na rin natin ang parang ito. Ang ganda. Parang init. Mainit. Ayun ganda. Ayun, dapat maging ganyan yung niya. Tigas niya. Ayun ganyan ang tigas niya dapat. So yun, palalamigin lang natin yan ng 30 minutes. Tapos
Lulubog ulit natin sa mainit na mantika. Mamaya, para pakikita ko sa inyo paano mag-pop yan. Yan, medyo mainit to. Ayan, oh. Grabe. Tigas yan. Ayan, ito. Ha? Diba? Ayan. Ito naman ang ating isusunod. Pagkasabayin na natin yan para ano. Pero for sure, itong batch na ito ang ang mauuna kasi malamig yan ito. Hahanguin pa lang. Alright. Okay, balikan ko kay mamaya pagka pagkalamig nito. Tapos pagitan na natin doon sa kalyase yung paano mag-pop. Yan, sige. Andito na tayo sa last. Papunta na tayo sa last and final final step ng ating pagluluto ng chicharon. Alright, bye-bye. At yan. Kung ganito mismo ang inyong ganito mismo yung inyong chicharon pellet. Wait lang, focus natin. Kung ganyan mismo yung inyong chicharon pellet karton, ako na magsasabi sa inyo, congrats. Itong daw dito ay chicharon pellet. Ayun, parang kagaya rin sa mga nabibili sa supermarket na ready to cook, ilulubog mo lang sa mainit na mantika. Yan. Ito na yun, hinango na natin kanina. At ito yung third batch natin, naka-ready na yan. Naka-ready na yan para bukas. Mas may inam at magdamag natin yung pakakalmahin. Ito, ready na to. Pero, antay pa tayong konti. Mas malamig na malamig pa. No? Mas malamig, maganda. Kasi, ganun din eh. Kaya initin din natin ito mamaya. Lulubog ulit natin sa mantika niya. Yan. Kung ganito pellet nyo. Yan. Kung ganyan ang inyong chicharon pellet, congratulations. Nakaabot kayo sa sa second to the last part ng pagluluto ng chicharon, pag-prepare. Dito sa pag-chicharon yan, talagang kailangan mo ng tiyaga, no? Talo inip dito. Tiyaga, sipag. Kasi hindi basta-basta ang paggawa ng chicharon. Pagka meron kang maling procedure, kagaya ng ginawa ko noong nakaraan, may mali kang procedure, may na-skipan kang procedure, tapos na ang baboy mo. Tapos na yung iyong balat ng baboy na nabili. So, yun. Bawi ka na lang next time pag gano'n. Pero, yan. Ganda ng pellet natin ngayon kasi talagang binantayan ko yan. Alright, sige. Mamaya ulit. Salang pakikita natin kung paano siya mag-pop. Okay. Yun. Balik na tayo. At eto na yung kaninang ating chicharon pellet. No, yan no. Dito ilulubog natin siya sa kanyang pinagpakuluan para mainitan. At dito naman makikita natin magpa-pop siya mamaya. Wala nang cut ito. Huwag na natin i-cut. Sabi nga ni Mang Doming, wag na nating i-cut para diretsohan na ang makikita nating proseso. This is the final and last stage ng paggawa ng chicharon na binibilad. So ito, painitin lang natin konti ito. Ayan medium lang yung apoy niya, medium. At ito ay nakita niyo naman, naka-high. Naka-high yung apoy nitong mantikang ito. Diyan natin ilulubog yung pellet mamaya pagka nainitan. So, yan. Wala nang cut ito. Ito, naka-ready na yung ating batcha. Pwede na yung batcha natin para sa ating ating chicharons. Yan. Ba't may narinig kayo maingay habang hinihintay natin may narinig kayo maingay sa kanto. Meron tayong dyan. Meron tayong 45 days na nakakatuwa lang sila.
Kakatawa silang tignan pagka kakagulo. Ito, yung ating unlimited kalamansi, oh. Yung lagi kong pineflex to sa ano dahil ang ganda. Napakasipag mamunga nitong kalamansi na to. Ayun, meron pa siyang ano. Hindi, joke lang. Ano, artificial lang yan. Ayun lang dyan. Ito yung sili ko, hindi ko mabuhay-buhay. Pero kakaroon na siyang bulaklak, oh. Any tip na dyan? Mga tip natin yun, paano magbumuhay ng kalamansi. Meron ako rito ano, buto ng tawag dito, sitaw. Ayun. Nano ko siya kanina. Kaso nabasa naman, pero okay lang yan. Ayan, oh, meron tayo rito luya. Ito talbos ko, dami no. Ito, grabe. Nakakuha na ako minsan dyan. Ayan yung ating mga pananim dito. Tatanggalin natin iba, oh. Bakit? Ba't nakatingin ka, ha? Oh, ha? Ba't nakatingin ka, ha? Oh. Tingin siya sa akin, ha? Siguro ang ginagawa nito. At yun. Balikan natin to. At lubog natin yung pellet dito sa ano. Painitan lang natin. Pinalamig tapos paiinitan ano. Wala, ganun talaga ang proseso eh. Anong susundin natin proseso? Para lang uminit. Iyon. Ayan ang ating procedure. Excuse me. Ayan. Kuhin natin ang ating mahiwagang panalo. Lubog lang natin yung pellet ulit dyan para uminit. Then dito sisibakin natin siya mamaya. Yung makikita nyo na pagka sobrang init yan. Katodo yan. Sa ilang minuto lang ito yung paano siya nagpop. So yun, kagaya ng tanong sa iba mga gumagawa ng chicharon, kung pwede raw ba lagyan pa ng asin, yes, sige po, kayo bahala. Ako naman ginaya ko lang kay Idol Dome itong ating procedure, kaya yan. Hindi ko na siya kailangan lagyan ng asin kasi talaga namang minarinate ko na siya sa asin kanina bago pa natin gawin yung pagluluto. Habang nakabilad siya sa init ng araw, nilagyan na natin ng asin. Ma-absorb na nung taba yung asin, may lasa na siya at malinamnam na. Pero optional pa rin yan. Kung medyo maano ang panlasa nyo sa maalat, edi dagdagan nyo. Pero syempre konti-konti lang. Alam naman natin masama yung masyadong alat, no? At yan, wait lang natin ang minute to. So dito hindi ako gumagamit ng cooking gauge, yung cooking temperature. Ito kung ikaw naman lagi ka nagluluto sa kusina, alam mo naman yan kung mainit na o hindi pa, no? Pero ano yan, saglit lang yan. Pag lubog mo kasi yan, makikita mamaya pop-up yan. Siyempre alam mo naman yan. Kung ikaw, kahit hindi pa ako ganun kabihasa, no? At hindi pa ako ganun kagaling magluto ng chicharon, alam ko naman yung masusunog na sa hindi pa. Ayan, antayin lang natin. Nilipat ko rito yung aking tarp. Naharangan ko rito kasi kanina sobrang hangin talaga niya rito. Sobrang hangin niya. Ito yung aking kusina ngayon. Ang aming rooftop. Lagyan ko siya ng kung lagay yung aking pang tabing sa ulan doon sa tindahan. So ayan. Magta-try muna tayo, ha. Try muna natin itong isa. Try tayo ng isang piraso. Ayan. Abracadabra. Pumutok ka. Ayan. Yun, pansin natin, nagpa-pop siya ng konti. Hindi pa siya ganun kainit, ano. Kasi pagka matindi na init niyan, talagang paglubog mo, wapak! Nagbabalok to talaga dyan. Yan.
Yun yung pag-testing niya. Sakto. Sakto ano lang yan. Sakto na yung testing niya. Pag-testing niya. Ayun, actually, chicharo na siya. Pero yan, syempre testing pa natin ng maigi-igi pa hanggang sa makuha natin na ma-achieve natin yung init niya na makakapagpaputok sa kanya. Pero ito, ang ganda ng ano, hindi siya sunog. Kulay puti, oh. Puti yung taba. Yung puti yung balat pala. Sabi, oh. Kagandahan mo nito, no? Gumagawa ka ng chicharon, no? Kung magiging business mo to. Chicharon business mo na gumagawa ka ng chicharon kahit nasa bahay ka lang. Meron nga kayo, nakausap ko nga na matanda. Sabi niya nga, hindi mo kailangan dito ng physical store para mag-start ka ng business mo, no? Put up ka ng bagong business mo. So, dito lang. Bahay lang mismo. Kaya ako, since available naman tong rooftop, tapos wala naman masyadong ganap dito, syempre, di ba, dito ako nagla-live. Ngayon, naisipan ko lagyan na lang ng lona yung ano. Lagyan muna ng lona, tapos, yan, ito yung gawing ano. Ito yung gawing kong kusina nito. Kasi medyo ano talaga ito, mainit. Hindi pa pwede ito sa kusina namin. Sa second floor ang kusina namin maliit lang, kaya hindi pwede. Yung amoy pati ng ano. Siyempre, karne yan. Pagka niluluto mo, mami pa rin. Yan, yan, diba? Ganda na. Hindi pa ganun kainit ang mantika, eh. At ayan, naglagay tayo ulit. No? Ayan, naglagay ulit tayo. Ayan, ganda. Ayan, tingnan mo, nag-pop, diba? Nakita na ilang piraso ulit para matesting natin na yung unang lubog talagang sumasabog yung ano agad, chicharrones. Saglit lang to, saglit na saglit lang, huwag niyong babarin kasi may posibilidad na masunog yan. Saglit lang. Pag nawala na yung brown niya sa balat, okay na yun. Parang popcorn lang yan, di ba? Yung sa popcorn, pagka nakita natin na yung gitna ng popcorn, meron pang balat na mais, ibig sabihin hindi pa siya nagpa-pop maigi. Medyo matigas pa yun. Ayan. Okay na to. Pwede na natin itong laglagan ng medyo marami-rami. Ayan. So, wait lang, patayin natin yung electric fan. Kailangan walang hangin kasi may posibilidad na kumunat agad to, eh. Patayin natin itong electric fan. Ayan. Eto na. Ayan. Abracadabra. Konti mo nalagay natin kasi magsisiksikan sila dyan. Ayan. Sa pang-advantage pag nandito ka sa rooftop, hindi siya ganun kainit. Kasi kung sa loob mo ng bahay mismo gagawin to, hindi mo pwede may electric fan. Habang gumagawa kang ganyan, maghahango ka tapos may electric fan. Mainit yan. Pag may electric fan yan, makukunat. Ayan. Huwag muna natin siya salangan ng maraming kasi baka mabigla. Pag magputukan yan, hindi magkasya sa kawali. Ayan, ganda. Diba? Madali lang. Kakain talaga siya ng oras sa maghapon. Pero ito worth it naman to dahil naman sharon ka na. Pambahay, pambusiness, pampulutan, pantropa.
kailangan gumasos ng malaki. Kasi magkano lang sa palengke itong ano to, magkano lang to sa palengke yung mga balat-balat. Makukuha kayong mga scrap na balat, mas mura yan. Ayan. Alright, wala yung ating ano, wala yung ating videographer, kaya medyo ano, solo tayo ng ano, ng video. Nagsundo na si madam. Ayan. Hindi ito yung kagaya ng mga ano, yung mga chicharon, yung kagaya sa mga ano, magbabalot. Ay, sorry. Wala, mahirap kasi talaga, oh. Isang kamay lang hawak-hawak ko. Hawak-hawak ko yung pangsala, isang kamay lang. Kita nyo naman. Ay, dinig nyo naman, di ba? Ragadug. Yung mga dagundong, ano? Ragadug. O, ito. Pwede natin sigurong ilahat to. Yan, oh, ramdam na ramdam ko yung init. Yan. Lahat na natin to. Yung batch, ano eh. Yung batch 1 na chicharon. Lahat na natin para isang anuhan lang, isang lagayan lang. Yan, halu-haluan lang natin, halu-haluin lang para pantay-pantay ang luto. Wala nang cut to. Hindi natin kakat para makita nyo yung kung gaano rin karami yung kanina, ano, yung first batch na pellet. Ayan. Medyo pinagpapawisan na ako, no? Mainit talaga. No, pwede kasi electric fan kasi kukunat yung ating chicharon. Paborito ng mga bata, ano, kasi lambot siya, malambot. Binaon pa nga ng mga bata yung chicharon na ginawa ko kagabi. Nagustuhan yung chicharon. Yan, ito ang aking bagong pinagkakabalahan ngayon. Kaya shout out sa mga nakaabot at nakatapos ng part na to, no? Kung nasundan yung procedure natin, ako po, congratulations. Sana kayong aspiring magchichicharon. Meron akong packaging dito ng ano, ng chicharon. Actually medyo maliit to. Pwede to mga pang ano lang, pang 35 pesos. Ayun, oh, 12 by 20 ang sukat. 12 by 20. Dapat pala 13 by 13 by 24 or 13 by 23, mga ganyan yata yun. Yun yung pang ano, pang 70 pesos o pang 100 pesos sa market na. Okay na rin, mura lang din naman siya sa ano, sa Shopee. Salamat Shopee. Sabihin mo lang, salamat Shopee. Ayan, oh, papansinin nyo, no? Yan, wala na siyang ano, iwasan lang natin yung masusunog kasi hindi masarap yan, yung masunog. Mapait, may lasang sunog. Purong balat po yan. Hindi po yan yung kagaya ng mga sa ano, nabibili sa mga chicharon na ano, yung puro hangin. Hindi po chicharong hangin to. Chicharong balat talaga. Balat ng boy ba? Balat ng yobab. At yun. So, alright. Hanggang dito na lang yung video natin. So, yan. Congratulations sa inyo kung natapos nyo itong video na to. At yan po siya. Pwede nyo siyang lagyan ng ano, ng asin. Bahala po kayo, bechin or ano.
Nakakuha tayo ng medyo medyo malamig. Ayan. Oh. Yun, grabe pinawis ko. Oh. Ang dami kong pawis. So, ito, si Charot. May lasa na siya. Hindi mo na kailangan asin. Suka na lang, tsaka malinamnam. Grabe. Hanggang doon lang po. Maraming salamat. Tsaka, kung bago pa lang sa channel ko, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, subscribe. Para updated ka sa mga video ko. Huwag mo kalimutan i-hit yung notification bell. Para laging, tuturo pa akong isang procedure pa para yung hindi naman binibilad, para pag walang araw makapag-chicharon pa rin tayo. Okay, hanggang doon lang po. Maraming salamat sa inyo mga padyak. Hanggang sa muli po. Bye bye.